Punta muna tayo dun sa sa Dalarama. Meron lang tayong bibilin. Buti na lang merong Dalarama mas malapit dito. Nandito na lahat. Kasi kung walang Dalarama rito, doon pa tayo pupunta sa malayo. Diyan kasi kakain din tayo dyan mamaya. Nandito, basta malapit na lang. Very komportable. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan dito. Asan ba yung hanapin muna natin yung mga, nandun yata sa kabila, no? Mga plato, ano ba tawag doon? Ang tawag doon? Portable ba yun? Yung papalitan, yung pwede mong itapon. Parang ganun. Puro sabon tong napuntahan natin. Hanapin natin dito. Oops, wala rito. Dito. Baka dito. Hindi. Hindi dito. Saan kaya yun? Dito yata sa kabila, mga kainags. Ayan, dito. Ito, yung mga baso na pwedeng gamitin ng isang araw. Magkano to? Ayan $1.50 lang piraso to. 12 na ba? 12, ano? Pwede. Hanap tayo mas maganda. Ito. Ito, 10 lang eh. Tapos $2, no? Pero mas maganda to kasi papel to kaysa dito parang plastic na hindi mo maintindihan. $3 pero may kasama siyang lid. Hindi natin kailangan. Pwede. Ito na kunin natin. Ilang piraso? 10. 1, 2, 3. Binilang pa talaga yan. Ito kasi mayroong lid. Para kung sakaling halimbawa, ginamit natin ngayon, takpan natin. Tapos maya siguro mga 20 minutes, inumuli tayo. At least may takip. Hindi mababagsakan ng kung anong mga debris. No? May takip. Tama. Ito na lang bilhin ko. $3 siya. Gawin ko ng 2 para hindi na ako pabalik-balik. Hindi, ito lang muna. Saka na lang tayo bumili pagka naubos na mga kainags. Parang yun yung hinahanap ko. Nasa likuran. Parang hindi ito yung hinahanap ko. Naku, malapit na naman pala ang Canada Day mga kainags sa July 1. Kaya pala nandito na. Binibenta na. Canada Day, holiday na naman yan. Double pay na naman yan. 2.5 na naman yan pag may pasok. Pag walang pasok, regular bayad. Pero depende sa kumpanya kung anong klaseng pamamalakad ng mga benepisyo ang gagawin nila. Tapos, nga pala mga kainags, napakaswerte nga pala ng mga dumating sa Canada. Ng mga, halimbawa, 20 years old ka, dumating ka ng Canada, tapos 25 years old ka, nag-ipon ka na ng nag-ipon para sa pagkuha ng bahay, mortgage. Kasi marami akong kakilalang ganyan mga kainags. Noong 20 years old sila dumating dito sa Canada, immigrant, nag-ipon sila ng nag-ipon. Tapos nung kakaipon nila nakakaipon, siguro naka 50,000 Canadian dollars sila. Tapos nung at the age of 27 years old sila, kumuha na siya ng bahay, mortgage na siya. Kasi nung time na yun ang mortgage, magkano lang interest mga kainags, siguro mga nasa 1%, 1.5, especially pagka nakatira ka sa Spruce Grove, outside Edmonton. Kasi siyempre sa Edmonton, medyo mahalang city to medyo mahalang bahay rito. Unlike sa mga Spruce Grove, Stony Plain, or sa iba pang mga lugar dito sa Alberta, mas mura yung bahay. Diba? So doon, kumuha sila ng bahay sa Spruce Grove. Tapos ang binabayaran lang nila, magkano lang, kayang-kaya. Sobra. Tapos nag-down sila ng 50,000 Canadian dollars para bumaba yung principal nila at bumaba din yung interest mga kainags. Tapos yun nga, nabanggit ko nung nakaraan, ang ginawa nila, weekly sila nagbabayad nung mortgage nila, tapos nag-additional payment sila sa principal. So grabe, 10 taon mga kainags, bayad na nila yung bahay nila, or 11 years nabayaran na kaagad nila yung bahay nila. 37 years old pa lang sila noon, tapos or 38 years old, wala pang 40, may sarili na silang bahay, bayad na. So nakakainggit kasi ako nung nakakuha ako ng bahay, lampas 30 na, hindi 40 na. Nakakuha ako ng bahay, 40 na ako 41, ganyan Pero kahit pa paano, hindi pa naman huli ang lahat mga kainags. Sabi ko nga sa inyo hindi pa huli ang lahat. alam niyo na tuloy yung edad ko Ang bihira. So yan, naiinggit lang ako kasi ang sarap kasi nung ganun yung bang bayad na yung bahay mo
tapos ang edad mo ay nasa 40, yung bang wala ka ng pressure, no? Kumbaga nagtatrabaho ka na lang, mas marami kang nailalagay sa savings mo pag may sweldo ka. Hindi kasi katulad ngayon, nagbabayad tayo ng mortgage. Halos lahat ng sinesweldo natin, lahat ng kinikita natin, napupunta lang sa sa mortgage. Pero okay naman yun kasi may napupuntahan, mortgage at sa principal. Ang iniisip ko kasi ngayon mga kainags, paano kung ngayon pa lang ako kumuha ng bahay? Halimbawa ngayon lang ako nabigyan ng chance na maging permanent resident sa Canada at my age. Tapos ngayon ako kukuha ng bahay. Nako po, parang hirap na, no? Tapos ang taas pa ng percent ng mortgage. Nako, delikado. Kakayanin ko pa kaya? Siyempre, habang nagkakaedad tayo, mga kainis, hindi na tayo lumalakas, no? Nanghihina ng katawan natin. Hindi katulad ng mga kabataan, di ba? Kaya yung mga kakilala ko, marami yung ganyan kakilala eh. O katulad si Panyerong Bulakenyo. Di ba? At his age, bayad na niya yung bahay niya. 10 taon niya lang binayaran yun. Tapos na, kaya ngayon, pakuya-kuya-kuya na lang si Mokong, Yan, shoutout kay Panyerong Bulakenyo, no? Daming naitulong sa akin sa diskarte kung paano magbayad ng pagbabayad ng principal sa mortgage. Asan ba yung sasakyan ko? Anak ng tipaklong, doon ang sasakyan ko, ba't ako napunta rito? Mukhang ginanahan na naman ako sa pagbablog, At saka believe ako doon sa mga kainis, doon sa mga bata pa lang, 16 years old, 15 years old. Ang nasa isip ka agad nila, mag-ipon, tapos at age of 20, kukuha sila ng bahay. May mga nagkikwento sa akin ng ganyan, may mga nagsishare, Kasi gusto nila at the age of 40 years old, gusto na nilang mag-relax. Siyempre naman mga kainis, masarap kasi yung may edad ka na, pa-relax ka na lang, wala ka ng pressure kasi bayad na yung bahay mo. 'Di ba? Walang pressure, walang stress. Pero sa mortgage, pag pumalya ka sa mortgage, nako penalty ka agad yun Alam ko, ganun no? Kaya yun. Sabi ko kung ako, dumating ako dito ng mga 20 years old, halimbawa, naging temporary foreign contract worker ako dito ng, halimbawa, 20 years old ako, nako, sigurado, bayad na yung bahay ko. Kaya lang, ganun talaga, may mga, pag hindi mo pa oras makabili ng bahay, hindi pa talaga. Talagang may oras talaga, no? Merong oras. May mga tamang pagkakataon. Kaya maswerte yung mga bata pa lang, nabigyan ng magandang pagkakataon. Kasi mga kainis, pagka nagkaedad ka na talaga, may mga mararamdaman ka na talaga Pag bata ka pa, di ba? Talagang sabik ka magtrabaho. Di ba? Pero mas maganda siyempre, mas maganda yung mas maraming napupunta sa savings. Delikado yan, Pag nasinghot ko yan, naku, barado ilong ko sigurado. Ang bango ng bulaklak nito, yan may puno rin tayo, ganito yung puno natin sa backyard natin Bango ng bulaklak na to. Bango. Sa umaga, pagkagising ko, pupunta ako sa backyard, yung puno natin doon, maraming bulaklak yon. Napakabango sa umaga. Tapos may kape ka. Naku po, Diyos ko po, Panginoon. Napakasarap tumambay sa backyard natin. So, mga kainags, birahin na natin to. Paborito ko. Tapos merong kakilala na meron siyang kaibigan na nagkikwento sa kanya na yung kaibigan niya raw ay 55 years old na, Meron ng bahay, meron ng hinuhulugang bahay. Pero yung bahay na hinuhulugan ay maliit lang. Siguro tapos yung presyo ng bahay, mga nasa 100, wala pa yatang 200,000 Canadian dollars nung nakuha nila. Almost more than 10 years ago na, mga kainags, Tapos yun kasi kaya mura, walang basement. Yung mga lumang old community din siya. Wala siyang basement. Hindi katulad ng bahay natin na talagang meron siyang basement, yung kwarto, salas, ganyan. Yung bahay nila ganun, yung parang pinaka sala, tapos yung silong, parang silong sa atin sa Pilipinas, ganun, Yun nga, para maging safe kung sakaling dumaan ng tornado. Yun, okay naman sila kasi maliit lang naman yung monthly na binabayaran nila. Bi-weekly. Bi-weekly daw nagbabayad Tapos wala pang 200 kasi syempre mura ang bahay dito sa Alberta, Especially 10 years ago, mura-mura pa yan. Unlike ngayon, nagmamahal na, mga kainis, Yun, tapos meron silang mga anak. Ang anak daw niya ay 4 ang anak,
Tapos lumalaki, syempre lumalaki na yung mga anak ng kaibigan niya. Ang sabi, kasi ang kwarto ilang piraso lang, no? 3 lang yata. So syempre, tapos 4 ang anak. Syempre habang lumalaki yung mga anak, gusto niyan meron ng sari-sariling kwarto yung mga anak niya, di ba? Eh ang problema, yun na nga. Naghahat na parang 2 sa isang kwarto. Syempre, yung isang kwarto master bedroom para sa mag-asawa. Tapos yung 2 kwarto, doon tigdalawang anak nila. Sa isang kwarto, 2 anak. Sa isang kwarto, 2 anak. Kasi 4 nga yung anak no? Ngayon, nag-decide yung mga anak. Nag-uusap-usap sila na sabi ng mga anak, pag nakapagtrabaho sila, tutulong daw sila sa pagbabayad ng mortgage doon sa tatay nila. So parang ireregaluhan daw nila yung tatay nila ng bagong bahay. So nag-usap-usap sila kasi nga, siyempre. Tapos yung gusto nila bago na. Gusto nilang mag-upgrade ng bahay. Yan. Eto na ngayon, nung nakapag-upgrade na sila ng bahay, nakalipat na sila, siyempre maganda na yung bahay nila. New community na, no? Siyempre medyo mataas na ang presyo, no? Kasi iba. Meron ng basement, mga kainis. Ang ganda rin ng basement. Siyempre, ganyan. So after 4 years, eto na ngayon ang naging problema ng tatay. Yung panganay na anak, nag-asawa na. Gusto nung asawang babae, kasi panganak niya, lalaki. Gusto nung asawang babae nung anak niya na mag-separate ng bahay. Yan, kukuha na sila ng mortgage. Kasi siyempre, magbubuo na ng pamilya. Tsaka ayaw ng babae na kasama yung mga biyanan. O siyempre, nawala na si kuya. Tapos yung isa naman, yung pangalawa, may girlfriend na ngayon. Kumbaga parang nababawasan na yung pagbibigay ng share sa pagbabayad ng mortgage. Although yung bahay, nakapangalan pa rin doon sa tatay. Ayun, medyo pilay na. Tapos yung 2 anak na nag-promise din na mag-share sa pagbayad ng mortgage, hindi na raw nagbibigay ng extra or ng share sa pagbayad ng mortgage. So ang nangyari ngayon, si tatay nasa 60 years old na, hirap na sa pagtatrabaho, kumbaga pinipilit na lang, kumbaga nabe-burnout na raw yung tatay. So sabi nga nung tatay, dun sa kakilala ko, nagkamali raw siya ng desisyon, kumbaga parang natuwa kasi siya, kasi may makakatulong lang sa kanya magbabayad yung mga anak niya. Kaya sabi niya, sige, kuha tayo ng bagong bahay. Siyempre nga naman, pag bago bahay mo, di ba, makakainis, ang sarap di ba? Ganda sa pakiramdam, pero siyempre yung pagbabayad, medyo gano'n na nangyari. So hanggang si tatay hindi na raw ngumingiti sa trabaho. Siyempre, stress mga kainags, Biro mo, ikaw na lang, di ba? Ikaw na lang mag-isa nagbabayad. O 2 na lang kayo ng asawa mo na nagbabayad ng bahay. Kulang pa. Kasi siyempre, iba na yung presyo ng bahay na binabayaran nila ngayon kasi bago na kumpara doon sa dati nilang bahay na siguro 1,000 lang isang buwan ang binabayaran nila kasi nga yung sitwasyon ng bahay, di ba? Nabanggit ko yung lumang bahay nila. Ayun. At hanggang sa nag-decide na lang daw sila na ibenta na lang yung bahay. Kaya ang ginawa nila, nag-condo na lang sila. Na lang, yung condo, yung 2 kwarto yata, ganun. O di, parang yung 2 anak nilang nagtatrabaho na rin, nandun sa isang kwarto. Yung isa yata sa sala natutulog, mga ganun. Kasi condo, wala naman basement yan. Condo, yung condo sa condo, di ba mga kinags, Hindi ko, siguro 3 kwarto yata, hindi ko alam, basta ganun. So, medyo mas mura-mura. Hindi ko alam kung mas mura ang condo. Parang mahal na rin ang condo ngayon, Yun, ganun ang nangyari. So, sabi nga nung tatay, sana daw pala hindi na lang nila binenta or hindi na lang sila umalis doon sa luma nilang bahay. Siguro, baka daw tapos na nila ngayon yun na binayaran. At least meron silang privacy kasi single detached yun, mga kainis. So single, walang katabing bahay. Unlike sa condo, siyempre pag condo ka, meron sa taas, meron sa baba, meron sa gilid mo na mga kapitbahay mo. Pwede siguro pag yung talagang senior ka na, hindi mo na kaya mag-shovel ng snow. So yun, nagsisi yung tatay, sana pala hindi ko na lang binenta, sana hindi na lang ako nakinig sa mga anak ko. Pero ganun talaga. Anyway, importante ngayon, meron rin naman siyang peace sa pagbabayad ng kanyang condo. Yung napagbentahan nila ng bahay, siguro. Ganun. Tara, uwi na tayo mga kainis,
Ganda ng sasakyan na yan, oh. Grabe, oh. Lamborghini, mga kainags, oh. Lambo, pambihira naman talaga naman. Naku, Diyos ko po. Bahay na tayo, mga kainags. Oh, halika, may pasalubong ako sa inyo. Oh, yung tinapay, oh. Aray ko. Oh, hati. Saya na. Okay, mo na. Huwag ka na maarte. Ay, arte naman ni Saya na. Agawang ka pa ni Saya. Sige na, ah. Oh, sige na. Lakad-lakad muna tayo dito, mga kainags, ano? Ayun, ganda ng mga bulaklak talaga, no? Bango niyan. Yan, no? Beautiful. Yan, lako. Dito tayo madalas maglalakad dati, oh. Paano hindi ka marirelax dito, eh? Sobrang ganda ng harapan natin, eh, oh. Yan. O, syempre, harap ko muna sa pagmumukha ko yung camera natin, ano? Yan. So yun, balik-balik tayo doon sa usapan natin, ano? Mga kainags, ano? Naalala ko kasi dati nung bago ako kumuha ng bahay, mangutang sa bangko ng bahay. Sabi ko, paano kaya kung wala akong 5%? 'Di ba? Kasi pwede pala yun kahit na wala kang 5% na ida-down pag kumuha ka ng mortgage ng bahay. Pwede mo palang ipangutang din sa bangko. 'Di ba? Bukod doon sa presyo ng bahay na mapipili mo, na uutangin mo sa bangko, plus kung wala kang 5% or wala kang pera na savings para sa 5% na down payment, pwede rin palang utangin yun. Kaya lang, mas malaki ang babayaran sa bangko. Eh syempre ang bangko, mga kainags, eh, malaki ang interest niyan. Di ba? So parang tataas, ano? Kaya importante talaga yung pagkuha ng bahay. Pinaghahandaan talaga yan. Pinaghahandaan po talaga yan, ano? At saka ayon na rin sa mga naririnig ko yan na hindi porke gusto mong kumuha ng bahay sa isang taon, eh pwede na. Dapat talaga dyan paghandaan. Pag-iipunan mo talaga muna yung 5% or mas maganda kung makakaipon ka ng mga 10% or 15% na pang down. Katulad nga nung nasabi ko sa inyo kanina, yung mga kakilala ko rito na mga 20 years old, 25 years old, nakapag-ipon sila ng mga 50,000. Yung isa pa nga, naalala ko yung isa kong kakilala, 100,000 Canadian dollars ang dinown niya sa bahay niya. 'Di ba? Kaya ang laki nung binawas nung babayaran niya. Monthly or bi-weekly or weekly. Tapos nag-additional payment pa siya sa principal niya para mas madaling matapos. Yun mas maganda. Pero kung wala kang pan-down, halimbawa nagmamadali ka, na kumuha ng bahay, naku pala, medyo delikado sa bandang huli. Ano? Oo nga, meron kang bahay na nakuha, kaya lang kung inutang naman natin yung 5% na pan-down, naku grabe. Tapos naalala ko pa, mga kainags, di ba nung nakaraang pandemic, dito sa Canada kasi tawag nito, yung 6 months, di ba, nagbigay yung mga bangko na 6 months, hindi ka magbabayad. So maraming mga miscommunication. Ibig sabihin, nakala kasi nung iba, 6 months na hindi ka pagbabayarin, kasama na yun doon sa 25 years na babayaran mong utang sa bangko. O di ba, kumbaga 25 years ka magbabayad, parang yung iba na miscommunicate nila na doon sa 25 years na babayaran mo sa bangko, yung 6 months doon, libre na. Kasi nga pandemic. So maraming sa akin yan, nagsabi, mga kainis, Or yung iba naman, yung nakakaintindi, yung 6 months, pwede kang hindi magbayad muna within 6 months kasi nga maraming mga na-layoff nung pandemic, di ba? Pero yung 6 months na yon, idadagdag yun sa babayaran mo rin yun. Kumbaga mai-extend lang ng ilang buwan din, ang 6 months din yung 25 years mo na babayaran sa bahay. So yung iba kasi na tuwan-tuwa, yes, nakalibre tayo ng So maraming mga nag-apply nun, nung 6 months na yon. So ngayon, after pandemic, na-realize nila, in-explain sa kanila ng bangko na hindi libre yung 6 months, ha. So yung iba, ang sabi nila, ewan ko kung totoo, dahil hindi ka nagbayad doon sa 6 months na yun, or inabail mo yung 6 months na yun, na hindi ka magbayad, parang mas lumaki yata yung interest ng lalo yung babayaran nila. Parang ganon.
Tapos yung ano ko rin, may mga kakilala rin ako, hindi sila naglalagay ng ng additional principal sa pagbabayad. 'Di ba? Para mas madaling mabawasan yung taon ng pagbabayad nila sa bahay nila. So grabe, hanggang ngayon mataas pa rin yung years ng length. Yung length ng pagbabayad nila ng bahay, no? Length of years sa pagbabayad nila ng bahay. Kasi hindi sila nag-additional ng ng pambayad sa principal. Tapos yung iba kasi monthly. Kasi yun nga, nabanggit ko na rin, ang monthly kasi pag nagbabayad ka ng monthly sa bahay, parang mas malaki yung napupunta sa interest kaysa doon sa nababawas sa principal. Unlike pag weekly ka nagbabayad sa mortgage mo, mas malaki ang napupunta sa principal na nababawas kaysa dun sa interest. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo mga kainags, kasi nung nagsimula ako ng weekly 10 years ago na, abay halos 100,000 yung nabawas sa mortgage na babayaran ko. O tapos ngayon, o di ba? Kada sweldo ko, yun nabanggit ko na sa inyo, nagdadagdag ako ng pambayad doon sa principal para mas madaling mabawas. Kaya dapat pag kumuha talaga ng bahay, pinaghahandaan talaga yan. Pag hindi pa kaya, wag mo nang pilitin kasi mahihirapan talaga tayong magbayad. Yun mga kainags, hanggang dito na rin vlogs ko. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe, click the like button po, leave your message at maraming salamat po. Hanggang sa muli.